latest na balita tungkol sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So ito po, yung chairman ng National Unity Party, si Ronaldo Pono, impeachment complaint fight yung last year, hindi malakas. Parang lumalabas na gano'n. Hindi malakas yung ebidensya. Kaya nga, kailangan daw mag-present ng bagong malakas na ebidensya. So pag tiningnan mo, parang bakit ngayon mahina ba yung magdudul. Nag-file din ng kaso yung Bucor. Una si Trillanes, patong-patong na kaso. Sunod kanina si Father Flavi, saka si Dilima, tapos ngayon si Bucor. Bucor head files complaint versus 18 ex-Marines lawyer before. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, diyan na niya Mr. Maravillas yung balita ngayon. Ibigay ko sa inyo itong latest na balita tungkol sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ito po, yung chairman ng National Unity Party, si Ronaldo Pono, ang sabi dito, NUP to House panel show new impeachment evidence niya laban kay Sara Duterte. So pag tiningnan mo sa unang glance, ika nga sa balita, iisipin mo na parang nagbago na. Pero pwede din interpret natin na gano'n. Parang nagapang na. Baka niya, Mr. Maravillas, nagapang talaga, no? But anyway, bigay ko muna sa inyo yung balita. The National Unity Party, NUP, on Monday urged the House Committee on Justice to present new evidence against Vice President Sara Duterte after it ruled last week that the impeachment complaint against her was sufficient in substance. Now that the House Committee on Justice, sabi po niya, has voted on the substance of the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the National Unity Party urges the committee to present new evidence in a stronger case as the hearings proceed. Bakit niya Mr. Maravillas? Yung last impeachment complaint fight, yung last year, hindi malakas. Parang lumalabas na gano'n. Hindi malakas yung ebidensya. Kaya nga, kailangan daw mag-present ng bagong malakas na ebidensya. So pag tiningnan mo, parang bakit ngayon mahina ba yung magdududa talaga yung mga tao dahil sa balitang to. So lumalabas, hindi malakas ngayon. So kailangan, pinipress niya yung House panel, yung Justice Committee na mag-present ng mas malakas na ebidensya. Sabi po ito sa statement signed by its chair, si Representative Ronaldo Pono, Senior Deputy Speaker and representative po ng Antipolo City. Kaya po, ano ang reading ninyo? Mga kababayan dito sa balitang ito. With 40 members, ay marami na pala yung NUP. Dati 29 lang yata to 33. So 40 members na. The National Unity Party is the second largest political party in the House. Pono said that without additional evidence, it would be difficult for NUP members to support transmitting the impeachment complaint to the Senate of the Philippines for trial. So nagdadalawang isip sila. Baka hindi nila i-support pag wala man anyang malakas na ebidensya. Talaga niya, Mr. Maravillas, baka ginapang na. And that is a possibility, mga kababayan. Alangan man hindi gagalaw si Sara, yung kampo niya, lalo't may support mula sa China. He stressed that the impeachment is a serious constitutional process niya that must be supported by clear, credible, and compelling evidence. Sa bagay, yung sinasabi niya mga kababayan, may tama din. Kailangan talaga malakas. Kasi pag hindi, sayang lang naman. Pipirma sila. So support. Pagkatapos, hindi man mananalo. Hindi man makukonvict si Sara. Di ba? The NUP does not want to send a weak case to the Senate
only for it to be summarily dismissed. Punto na, valid naman po yung kanyang argumento. Pero pag tiningnan mo sa kabilang banda, para bakit noon overwhelming yung support? Parehas lang naman yung reklamo. Dinagdagan pa nga po yung affidavit ni Madriaga. Nadagdagan pa. Yung mga complainants, parehas din. Yung articles of impeachment, parehas. Noon, immediately, pinirma nila. Anong pagkakaiba? Doing so would only weaken the credibility of the impeachment process and diminish the gravity of this constitutional mechanism. So, pwede mong basahin ito sa dalawang banda. Pwedeng gusto niyang masiguro talaga o pwede nagdadalawang isip. Mga kababayan na pumirma kasi may kumausap na. Contrary to some news reports, we have not walked back on our previous statements. Yan ang sabi niya regarding this impeachment. Pero bakit ka nagsasalita ng ganyan? Dito mahimik ka na lang sana. Ano ang paiwatik? Bakit parang may mensahe na hindi maintindihan masyado? Our position remains consistent. Yun naman pala, consistent. We reiterate that we cannot vote in favor of Arihas case resting on previously presented information that in our opinion remains weak and inconclusive. Alam makaduda po. So ang tanong, bakit yung previous impeachment case, yung tawag dito, merit of the case, the articles of impeachment, di man yun attached. Kumbaga na ibasura yon, mga kababayan, on basis of technicality, yung procedure ng pagpasa ng impeachment case. Wala man doon sa articles of impeachment mismo, yung merito ng kaso, wala man doon tinatch yung Supreme Court. Yun ang malinaw doon. Pero overwhelmingly, pinirma nila. Ngayon, yung articles of impeachment, nadagdagan pa nga ng sabi ng pang-apat na impeachment complaint na final, mas lumakas niya. Pero may kakaibang statement. Itong si NUP President Ronaldo Pono. Tapos sinasabi, in our opinion, remains weak and inconclusive. Bakit ganon? The NUP said it will closely monitor the hearings and evaluate the evidence to be presented, expressing hope that the committee would reveal a stronger proof, possibly a smoking gun, that would justify elevating the case to the Senate. Pero may iba din akong interpretation dito na sa positive interpretation po, gusto niya talagang masiguro tulad ng sinasabi niya at face value, yung wala man na motibong kung ano. Then another motive, mga kababayan, yun nga pong gustong mangyari ng Congress, na sa Congress pa lang magsasagawa na sila ng mini trial para, mga kababayan, doon maipresent na, makita na. Isasamon nga po yung bank accounts ni Sara Duterte. Yun ang plano, sabi ni Representative Zamora. So kasama na yon sa mangyayari kasi just to follow daw the requirement ng Supreme Court, ng i-technical po yung naunang impeachment case laban kay Sara. So pasiguro na sila ngayon. Yung fast track mode, hindi na yon mangyayari. Kundi hihimay-himayin na po nila, mga kababayan, sa Kongreso pa lang, sa level ng Kongreso. O di kung ganon, di okay. Anyway. So gusto kong marinig kung ano yung inyong masasabi dito, mga kababayan. Tingin ninyo, arin yung tama sa ating pananaw. Pananaw A o pananaw B? Ang malapit sa ginapang ba o ano? Nag-file din ng kaso yung Bucor. Una si Trillanes. Patong-patong na kaso. Sunod kanina si Father Flavi, saka si Dilima. Tapos ngayon si Bucor. Bucor head files complaint versus 18 ex-Marines lawyer before Office of Prosecutor General. Pati si Katapang po nag-file ng kaso. Ang balita ngayon,
The Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. files a libel complaint, cyber libel. Yung kay Trillanes, cyber libel. Ito libel versus Attorney Libito Baligod, as well as perjury complaint versus 18 ex-Marines before the Prosecutor General. Yung sabi, binayaran yun. Mga kababayan ng 1 million, maubos lang sa abogado, pambayad sa abogado. So ito, pakinggan natin itong bilyonaryo, sila Sherda at saka yung isang congressman. Tinatanong nila, tama itong si Nani Braganza. Sabi dito, legal analysts have questioned why the 18 former Marines held a press conference before formally filing a complaint, saying the case should have been filed first. Nani Braganza also noted that several major media outlets were reportedly not invited to the briefing. Kaduda talaga po. Ang imbitado lang yung Net25, kalyado kasi nila. Tapos yung mga vloggers nila. Yun ang imbitado lang nag-conduct ng press con, si Libito Baligod. That is the usual. Pinafile mo na yung kaso, tapos nagpe-press con. Baliktad, nag-press con muna. Kasi nga po, ang sagot dyan, malinaw po, propaganda kasi ang purpose nila. Nag-file muna bago nag-press con. Ang problema kasi nag-press con tapos nag-file. Di ba? Tapos ang isang comment kasi, yung mga malaking media outfits were not invited into the press con. Talaga? So, I saw two na nandun na hindi, they're media outfits pero hindi katulad ng Billionaire News, syempre. Oo, tama. Some lawyers na nakausap ko, sabi nila, sana nag-file muna bago nag-press con. Ang problema kasi nag-press con tapos nag-file. Di ba? Tapos ang isang comment kasi, yung mga malaking Propaganda lang media nila outfits kasi. were not invited into the press con. Talaga? So, I saw two na nandun na hindi... SMN na, media tapos outfits, pero Net25, hindi kalyado katulad ng nila. Billionaire News, syempre. Oo, tama. Tapos yung mga vloggers nila. Kasi kahit yung mainstream media, duda, polluted source, mga kababayan, ayaw man paggamit ng mainstream media, kaya hindi siguro pumunta. Ako, ang paniwala ko, nagpaabot ng invitation sa mainstream, GMA, ABS-CBN, kaya lang di man pumunta. Pumunta lang SMN tapos Net25 kasi alam ng mainstream na gagamitin lang sila sa propaganda nitong mga lokong to. Kaya lang, nang pinakalat na, napilitan yung mainstream na gumawa ng follow-up. That is normal. Gawa na lang ng follow-up kasi tinakalat na nila sa social media yung mga propaganda nila. So ngayon, patong-patong na kaso, mga kababayan yung kinakarap ng mga loko. Okay na. Short video lang tayo ngayon mga kababayan. Bye-bye. God bless. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.